Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsultit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 3 sa buwan sa Septembre 2025. Sangan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Maguban-uban na sabtan ninyo og usa ka oras nga pagbinalitaay og pagisgot-hisgot alang sa mga dagko nga mga isyu dinhi sa Sugbo ug sa nasod. Apan sa dili pa ato sang susihon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niyas tong linya Sir Jomer Eclarino, maayong buntag. Yes sir, Attorney John, good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area na atong monitor na sa 1,190 kilometers, silangan amihan ng silangan sa pinakatumyang amihan ng bahin sa Luzon. Og sa atong latest na analysis, high chance o high likelihood kining ma-develop na bagyo, tropical cyclone within the next 24 hours. Wala na kining direktang epekto sa any part sa atong nasod. Habagat ang paday naka-apekto sa western section sa Luzon ug sa Visayas. Atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, kining init o igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kining mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas o mga kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 5:52 sa hapon, ang dagat muhunas alas 3:50 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomer Eclarino alang sa imong weather update nya arita sa ato ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ug atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, suspicious DPWH projects flagged. Sa Super Balita, tigpatanto gitulis gipatay. Sa The Freeman, track oval damaged again. CCSC exec blames poor quality. Sa Banat News, tigpautang og kwarta gipatay, kwarta og mga cellphones gidala sa mga mamumuno. Sa Philippine Daily Inquirer, senators find red flags in DPWH 2026 budget. Sa The Philippine Star, 12 Diskaya cars seized. Sa Manila Bulletin, Recto says ghost projects cost economy 119 billion pesos. Ug sa Tempo, PNP revamp. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal dinhi sa ato. Sa atong pagbalik atong susihon, ang mga dagko sa mga balita nga nahipos sa atong CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, Department of Health 7 nangandam sa posibleng pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis ning buwan sa Septembre. Ana-ana sa 188 ka mga kaso ang nataptan sa maong sakit gikan Enero hangtod Agosto ning tuiga. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gilauman sa Department of Health 7 ang posibleng pagsaka sa mga kaso sa sakit nga leptospirosis ning buwana, ilabi na nga natagamtaman sa managlahing nga bahin sa Sugbo ug subang dapit ang daling pagbaha human sa sagunson nga pagbundak sa uwan. Sa gitunon nga datos gikan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, niabot na og 188 ang mga nataptan sa leptospirosis gikan Enero hangtod Agosto ning tuiga. Diin 20 ka mga tao ang nakalas. Mas taas kini og 68% gikan sa 112 ka mga kaso nini sa susamang panahon natong 2024. Mato di Dr. Eugenia Mercedes Cañal sa DOH-7 Resu nga usa sa mga gisiguro ang igong gidaghanon sa mga hospital beds. Kini aron pang atimanon ang uban pa mga pasyenteng naigo sa sintomas sa leptospirosis sama na lang sa labad sa ulo, hilanat, gitakigan ug uban pa human nga nilugsong sa baha. In the event nga there will be a rapid rise of cases of leptospirosis requiring an increase also of hospitalization
utilization nato, sa hospital utilization care nato, I think we are ready. We've proven that already during the pandemic, and I think leptospirosis is nothing new to us. Makuha ang sakit nga leptospirosis sa kagaw nga leptospira nga mao'y gibilin gikan sa hugaw sa mga kahayupan ug mosulod kini sa lawas kung adunay samad ang tawo. Sa gihatag nga datos gikan sa DOH-7 sagad sa mga kuyaw nga maigo sa mong sakit, mga mag-uuma, tinun-an, housewives, apil na ang mga BPO workers ug uban pa. Aduna nay doses sa prophylaxis drug batok leptospirosis ang mga local health units human sila gipangtagaan sa DOH-7. Apan giingusgan sa ahensya ang mga LGU nga pahugtan ang monitoring alang sa posibleng pagsaka sa mga kaso maong di angayang kakumpiyansahan. Ang ato agyod no nga number 1 is not enough na siya nga gitagaan nato prophylaxis or gitagaan nato siya og tambal kay na-expose siya sa baha. So, ang continuous monitoring sa simptomas sa usa ka individual nga na-expose sa baha, padayon gihapon na. Kaya nagkagrabe naman ng baha karon, gihingusgan sa DOH-7 ang mas holistic nga approach aron pakigbatukan ang mong sakit. Hinuon pa dayon ng panagsabot sa DOH-7 sa ubang LGUs o mga stakeholders alang sa dugang pang pagpangandam kung naimaigo sa makamatay nga leptospirosis. The communities play role as well. So ang paglabay nato sa basura bisag asa lang, okay? So magka-clog sa atong draining system. Okay? So it's all an interplay of different factors nga nganong gabaha sa usa ka community. Paro, CCTN News. Samtang langay nga paghuman sa gitrabahong skywalk sa barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gihatagan og katin-awan ni Congressman Jonard Ahong Chan. Usa sa gitudlo nga hinungdan mao ang mga wires sa MECO kun Mactan Electric Company nga giingong maapektuhan sa pag-implementar sa maong proyekto. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Sa social media post ni Congressman Jonard Ahong Chan kaganihang buntag, gipasabot niini ang hinungdan sa pagkalangay sa gitrabahong skywalk sa barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong proyekto nga may budget nga 14.6 million pesos gisugdan niadtong Pebrero 14 tuig 2024 ug mahuman unta kini Nobyembre 17 sa susamang tuig. Sumapa sa kongresista nga nakumpleto na ang mga materyales, nahuman na ang beam ug napabarog na usab ang haligi. Apan gipasabot sa Department of Public Works and Highways kun DPWH 6th District nga nalangan ang maong proyekto tungod kay aduna pay mga informal settlers sa dapit kung asa i-implementar ang maong proyekto ug tungod sa mga wires sa Mactan Electric Company kun MECO nga maigo sa maong skywalk. Dugang pa sa kongresista nga usa-usab sa nakalangay tungod kay nagtud-tud pa ang DPWH og kontraktor kung kinsay mobayad sa pag-relocate sa mga poste nga maapektuhan. Ang DPWH 6th District ni Tataw nga sawa pa na implementar ang maong proyekto, aduna sila gipahigayon nga coordination meeting ug nagpadausab sila og komunikasyon sa mga maapektuhan sama sa MEPS 1 ug sa MECO. Giangko ni Engineer Gilbert Pagobo, ang General Manager sa MECO, nga hangtod karon wa pa ma-relocate ang mga poste. Apan sigun pa niya nga kinitungod kay niadtong buwan lang sa Hulyo sila nakadawat og komunikasyon. Actually, we were just because when we passed by there, we just asking unsa kani ay wala pa man ni kanang wala pa may communication coming from DPWH. So it was only this July. It was this early July because we conducted an inspection, I think July 5. Nihatag sila og estimated cost sa pag-relocate ngadto sa kontraktor niadtong Hulyo 9 ug nadawat nila ang bayad ni adto lang Agosto 26. Sigon pa sa kongresista nga tungod kay nakabayad naman ang kontraktor, gimanduan niya ang MECO nga kinahanglang matrabaho na kini sulod ning simanaha. Samtang nibutyag si Engineer Pagobo nga mabuhat ra kini nila sulod ning simanaha apan usa sa ilang gikonsidera mao ang maapektuhan nga mga locator sa MEPS 1. Ang medyo challenging lang yun is really the kanang kuan ang scheduling, no? Kay there are basically in terms of workers, I think there are more than 5,000 workers siguro maapektuhan during the interruption. Dugang pa ni Engineer Pagobo nga padayon pa nilang gisabot ang mga locator sulod sa MEPS kung unsa orasa pwede mapahigayon ang pagbalin sa mga poste, ilabi na nga adunay mga dagkong locators ang mawadan og milyon nga kita sa kapin 8 ka oras nga power interruption. Apan sa gihatag nga impormasyon sa DPWH 6th District, karong Septyembre 6 ipahigayon na ang relocation. Samtang ang pagmontar sa pedestrian overpass giplanuhang trabahoon karong Septyembre 8 gikan sa alas 12 sa tungang gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag.
Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mibilib sa mga sakop sa kapulisan tungod sa gipatumang 5-minute response time sa Police Regional Office 7. Isip ganti mohatag sila og tumblers ngadto sa mga police officers aron pagsuporta na sab sa iyang kausa sa kalikupan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nakauyon gyud si Cebu City Mayor Nestor Archival sa nimong paspas nga pagresponde sa masakop sa kapulisan tungod sa gipatumang 5-minute response time. Kini may nahimong assessment sa mayor human nitambong sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 7 Headquarters isip pinasidunggang dinapit. Gisaksihan ni Archival ang maong sistema sulod sa PRO7 diin kinalang manawag ang kinsang nagpatabang gamit ang numerong 911. Giulagway ni Archival nga wag yun napakyas ang kapulisan sa pagtubag sa alarma sa dihang nagpatabang nagayod ang tao gamit among hotline. Siyang gingnan. General, gusto ko nga atong ma-simulate na naay problema sa City Hall. So nitawag mi padulong sa 911. Ang 911 nato gilabay padulong sa CPPO. Pag-trigger, pag-sul sa CPPO, ang niabot diha sa police sa tubangan is 1.5 minutes. So, pasado kayo. Gamit hinon ng paspas nga pagresponde sa kapulisan tungod kay gipahugta naman ang seguridad sa gawas gabahin ning Vermonts aron kalikayan ang pagsaka sa mga krimen. Mula huta hinon ang hugot nga seguridad sa gawas hangtod na sa umaabot nga meetings sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN nga ipahigayon sa Sugbo sa sunod tuig. The moment they receive that moment, magpadadan sila og mga tao, itong mga motorcycle, ang ilang drone mudagan po. Human siya misaludo, mohatag si Archival og 300 ka mga tumblers ngadto sa mga sakop sa PRO7 ning Simanaha. Matud niya nga usa kini kaganti tungod sa gipakita sa kapulisan ngadto na sa katawhan. Magamit hinuon ang maong tumbler aron pag-awhag nga suportahan ang environmental agenda ni Archival sa syudad. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa mga balita, Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office giawhag sa paghimo og investigasyon una pa motanggong og individual nga lambigit sa disgrasya sa kadalanan. Kini giingong malikayan aron malikayan ang dili makatarunganon nga pag-aresto og mga individual. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa ikaduhang pagbasa sa konseho sa syudad sa Mandawi ang ordinansahon nga gisugyot ni Konsehal Carlo Fortuna, palisiya pagdili sa dili makatarungan nga pag-aresto sa mga malambigit sa disgrasya sa kadalanan, maangol o adunay kamatayon. Gikatakdang ipaubos sa ikatulo og pinal nga pagbasa ang ordinansahon sunod semana. Gisugyot sa ordinansahon ni Fortuna ang pagpalig-on sa palisiya sa Philippine National Police nga nagkinahanglan og traffic accident investigation report una pa moaresto og bisan kinsa. Mato ni Fortuna nga adunay mga insidente nga gilayon gidakop ang driver bisan pa nga wala pa mahibaw kung kinsa ang sadaan. So ang mitabo dito, conduct investigation based on testimony sa motorista, testimony sa witness, so kinsa na diha. Yeah, from that they can create a conclusion or an analysis and make a conclusion who is responsible. So kung katong motorista nga kanang giimbestigar o katong mamatay o katong motorista ba namatay, may ingon nga majisadan, then there is no reason to detain the other motorist. Ang report kinahanglan maglangkob sa tanang detalye sa aksidente, kung kanusa og asa nahitabo, kinsa ang nalambigit, hinungdan og kung unsay nahitabo. Ang report mao'y basihan kung kinsa ang sad-an og angay nga pasakaan og kaso. Because the investigators they want to determine whether there was a crime was committed and who may be responsible for committing the crime. Di mo na ipasan mo sa laing fiscal. The fiscal will prosecute based on the evidence gathered by the police and based on the complaint filed by the police. So how can you file a complaint if you don't do an investigation? You must do an investigation
That's the work that they have to do. Sa iyang bahin, si Police Lieutenant Colonel Keith Allen Andaya, ang pangu sa Traffic Enforcement Unit, nagkanayon nga aduna sila report nga gipahigayon apan wala nagtino kung kinsa ang sadaan. Ang investigasyon mao ipasa ngadto sa piskalya atol sa pagpasaka og kaso. Nagdumili na siya pagtubag og dugang pangutana. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, lalaki nga giingong tigpatanto og kwarta og trabahante sa FDR Integrated Resource Recovery Management Incorporated sa Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga, napalgang patay sa kilid sa karsada nga dunay samad pinusilan sa ulo. Kapulisan ni subay kung ang pagpautang sa kwarta mao'y motibo sa pagpatay. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Lalaki nga tigpautang og kwarta og trabahante sa FDR Integrated Resource Recovery Management Incorporated ang napalgan na lang nga wala na kinabuhi sa kilid sa karsada sa sitio Grirak sa Barangay Pangdan sa siyudad sa Naga alas 5:30 ganin ng buntag. Ang biktima giilangan si Michael Sarmiento Martos nga nagpuyo usab sa mga dapit. Unang nakadawat og tawag sa telepono ang Naga City Police Station alas 5:50 sa buntag nga dunay tawo nga nagbuyo sa kilid sa Provincial Road sa mga lugar. Dali nga meresponde ang mga personnel sa Naga PNP og ilang naabtan ang biktima. Sa mga dapit nga naghayang nagbanaw na ang dugo ug doon ni pinusilan. Nanawag dayon sila og medical personnel aron masusi ang maong biktima apan sa paghiling pa patay ni kini og dunay samad pinusilan sa agtang. Sigod sa mga saksi nga nakadungog sila og buto sa armas sa dapit ug sa pagproseso sa mga pulis sa dapit nakakuha sila og usa ka basiyo sa bala sa wala pa matino nga kalibre sa armas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Bernino Nocerale, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Naga, nga upat ka motibo ang ilang gipangtan-aw sa pagkakaron. Apan ang duha lang una ang iyang gitug-an kinimo ang tulis ug ang pagpautang niini sa kwarta. Base sa pamahayag sa kabanay nga nawagtang na ang dala nga kwarta sa biktima nga gibanabana nga 20 ngadto na sa 30,000 ka pesos nga mao hinungdan nga ilang gitan-aw ang posibleng pagpanulis ang motibo. Gipangsubay na usab karon sa kapulisan ng mga CCTV camera sa dapit aron sa pag-ila sa naghimo sa mong krimen. We are on the angles na it could be money related ang motive. This times it could be a possible robbery or it could be katong karing patanto or pautang related na angle na to. But we are considering other two motives. No, I cannot divulge it yet at this time. But still, once makuha na nato ang ma-access na to ang available CCTV on the vicinity and plus the cooperation of the possible witnesses, I think we can narrow down the information, the investigation. Nidugang sa Nocerale nga wala sila nakitang record sa biktima silang dapit sigun sa nga silingan niini sa barangay. Apan bisan pa man ini mo palawon pa sila sa ilang investigasyon aron nila makuha ang tanang impormasyon may kalabutan sa maong krimen. Arnold Bustamante, CCTN. Mga kadto mga balita nga nahipos sa atong CCTN News and Public Affairs Team o kadto mga balita inyong nakita kagahapon sa Sayre 47. Sa mga pagbalik sa atong pagbalik ato nang may kauban atong partner si partner Malu niya ato asang hisgutan ang mapipila ka isyu nga may kalabutan ang Sugbo ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy halftime entry. Sige, attorney, kumbati. Kumbati ta karon partner. Unsa taro Miyerkules ta karon Yes, Pasa. Wednesday. Paspada sa September. Karon partner, well, September paspas ang panahon pero sige gyapon ang kuan, wag gyapon na human ang kining serye sa flood control projects. Kay padayon gyapon ka partner karon itingog na si Vice President Sara Duterte kay na kuan na ni siya ba? Napulaan na siya aning sige panggawa sa balita nga flood control. Kay nagawas nga 2016 nagsugod katong gipangutanan ni Bato. Oh. Kato? 2016 bitaw. Oh. Iya ba to papa nga time? Oh, iya man ang 2016 to 2022. Katong mga diskaya nagsugod. Oh. So maning kalagutan. Ay kalagutan partner. Tuo mo anang flood control. Oy dili na genuine kanang efforts ni Presidente Bongbong Marcos kay tan-awa ra gud ninyo. Kaya when I was the Secretary of Department of Education, gusto unta ko na mga project nga i-push for DepEd pero wala man gi-insert. Nya kato ding imong confidential funds. Kanong confidential fund gamay ra man to. Pila ra man to 100 million Ano to kapin confidential funds di man to mahurot flood control. Ay to kapila ana. Mahurot ra man sa to 11 days ana oy. Ha? Oo. Nya pila gud na. Pero di partner, matod ni Vice President Sara Duterte nga kini kunong mga tinguha ni Presidente Marcos nga imbestigaran ang flood control, for her dili kuno ni genuine, dili kuno ni siya tinuod or kining dili siya
walay genuine concern yun ba nga naman. So ma-uncover. iyang tanaw ka nang kuan lang ni taphaw ka nang more lang og kanang press release lang ina Press release sa pagpahumot pagpahumot. tao ana. Tinuod. Nga naman. Kay pag July 2024, matod niya katong DepEd Secretary pa siya mentioned anyo nga ang mga housemakers kuno partner divided sila og atong naamagway programa partner ang DepEd gitawag og school building program. Nya under the 2024 budget ang mga lawmakers divided sila. Tawagan na jud ko aning Rodeloy na agi dayon Nanguha pa sa TV5. Nanangid baka ni siya. Onya unsa ang giingon? Paano sa fair use lang siguro na and attach their preferred projects to the House version of the 2024 Appropriations Bill. Matod ni Inday Sara partner nga ang irregular nga budget insertions kuno sani gipahibaw ngadto kang Marcos during a meeting at Malacañang pero wa siya matod ni Sara nga ang presidente wala gyud siya ni act. Unsa naman ni ron? Kung ang DPWH mo insert, pwede. Kung ang DepEd, dili. So kinahanglan daay nga kung musulti ko na kinahanglan mo action dayon nana. Uy kay amigo ka ta. Dili sa day pwede nga gihuna-huna pa gisusi pa. Basin sa gisusi pa niya. Wala siya nakapaabot no. Kay 2024 ra ba ni padong. Wala na friends. Kay padong ra ba ni atong time nga, di ba? 2024 man iyang timeline giri nga gikuan niya. Shaky na ba to lahang relationship? Okay. Rocky na ilang relationship. Mura man sa tagkuan. Katoy ang giingon attorney nga kuan ko no, too little. Mayuhag yung Rodel mangita og mga kuan mga cards. Ayan. Too little, too late ko no. Yung PBBM administration, alam naman natin yung problema na corruption sa flood control. So, di ka ni siya ipatawag og appeal kay naam di siya nahibawan. Muna. Kung patawag siya, bitaw sa una gipatawag siya. Wa man siya ni tumaw sa una. But do you agree nga kumaingon siya kung seryoso kuno ang presidente, mahuman ra kuno nag-usa lang kaadlaw, matumbo kuno kung kinsay mga naikalambigitan sa pangurakot sa budget kanang do you agree nga it's too late, too little, too late kanang ingon siya? Kanang would you rather nga di na lang hilabtan kay late na? Dili sad siguro partner. Better late than never lang. Pareho bitaw sa bugas, di naman ta mahibong anak kay ang bugas late pod pero sige lang gihapon kay. So para nimo it's better late than later. Tinuod. Pero kana from the legal perspective partner. Legal perspective. Kana bitaw legal perspective. Mahuman ra sa usa ka adlaw or pipila ka adlaw di sa taana partner kay. Bitaw dili na kay kung legal man lang gay ato ang pamaagi na man tay kanang kuan kanang unsay tawag kana bang tangitaan gid mo igong basihanan ba unsay term ana attorney as a lawyer? Ground basis. Kanang di ba naman gyud na moagi magina sa regular nga proseso di man natukhang nga kanang suspect today to kay ang today di man na ingon ana. Tukhang. Ya kanang tukhang. Okay, legal saya papa. Siya ng papa. Siya ng papa pero akong point ba nga kanang katuyang giingon agree sad ko nimo na dapat na sad gyud na proseso nga angay ipatuman Okay kung imuora nimo one day although of course dili na nato it take literally but she seems to be suggesting pwede ra man to na widara kunog one day. One day. But what will happen to due process? I expect more from the vice president because she herself is a lawyer. As compared to the president who is not a lawyer. Married to a lawyer though, but kanang due process cannot be done in just one day, di ba? Tinuod. And haphazard sad ang investigation o ang filing, dili sad nimo dili sad nimo matarong ang ang pag-file sa complaint kung imuharang dali-dalion. It will take time to build the case man. Para sa ma-ensure nimo nga makadaog jud ka. Otherwise it will just be a puff piece. It will just be a statement nga pang press release. Kay man atong nakatunan, di ba? Mobito nang ang mga pulis, ingnon yun na sa mga judge o sa mga prosecutor nga tarungan na ninyo o gather inyong evidence kay nag-usik-usik ta sa tong oras kung ato ning i-file, ikaw man ma-dismiss due to technicality. Correct. And then, naasa na ba na, nigamit ra ba kag resources sa kuan ra ba? State resources in doing all that, in the filing, time ang effort sa mga kapulisan. So, might as well nga
kuan naman imo namang nasugdan tarungo na lang sad nimo og build up ang kaso. Oh, na nasa nakitaan lain si Rodel, siya magduda ko gihan kay si Rodel. Iya mo guni idol. Magduda kuno ka kung anong kalit lang kuno karon na sila sa LIDA palabas man. Sa LIDA nga dakong investigasyon sa flood control projects na ana kuno sila siguro say giluto behind the scenes. Oh. Oh, na kay matud pa niya. Oh, smelly, fishy ni ang kuanda nganong karon naman ang timing ba sa kuan sa kaning tanan nga about sa flood control project. Og na ay timing og na ay fishy unsa man kay iyang gisuwayan og tabon. Unsa ambot lang unsa iyang gisuwayan. Unsa man nga issue ang iyang gusto patyon. Unsa may issue nga gusto niya patyon. Murag wala man siguro partner. I don't know. I wonder Unless where that is coming from, that the suspicion is coming from. Oh, but mo to yung ingon. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw. Matuturo niya lahat ng mga may kagagawa ng corruption sa budget. Tinuod ni partner? Di sa tako siguro kami magkabaw presidente ta ka ikaw. Delikado sa kay nang sige na lang sagka og kuan ay. Ano ta ni tudlo lang ka. Matrix na punta ani, balik na punta ani sa Matrix. So, mao na siya partner karon kay si Vice President Sara Duterte, mao na iyang yango, mao na iyang mga pangindahay nya in relation gihapon sa flood control projects partner na mention man nimong pangan sa Diskaya ganina katong niingon nga from 2016 your honor. No. Dusi ka mga luxury cars. Gamay ra ni. Wa na apil ang payong. Mao ba tayo gipangita sa mga tao ang payong ug ang wine glass. Gusto ko yan kasi may payong. Gusto ko yan kasi may wine glass. Ganti kag bayong be. Pero kung ako no, makita ko ana, ganahan mo kog kanang mag-wonder man ko sometimes og kani nga car mao ni mo na, but ako kanang magtanaw ko ana, makaingon ko ba kanang bisan pa siguro gihatag na akong autoha di gyud ko dawat ana way binuang. Kay nga naman inig patubi lang ana usa nimo kabuan nga sweldo mo nay full tank. Grabe kaayo kaon. Bisan pagtagaan ka. Bisan pagtagaan ko. Kasi akong istorya na si Franklin datom na daan. So dato sad yun, iya kong gipahatod ka usa nindot kayo to Dodge man siguro to or katubatong iyang usa ka sakinan nga Hummer ano ko gwapo kay porma sa gawas boss pero sutian ta ka boss ing nako bakakon bisag imo ning ihatag nako karon nga why strings attached di gyud ko mudawat and siya imposible sa dana dayoy kanindot anay ko di lagi ko siya nga naman di ko afford sa gasolina ano inig full tank nimo murag sweldo sa usa ka buwan sa yanong mamumuo. So mo na inana sad ka mahal pero kani sila of course ana gid ni kapatobel oy kay minilyon imong mao sa taana minilyon imong kuan imong auto nya way gasolina. Dunay gi-issue ang korte nga search warrant aron i-search ning compound sa mga Diskaya didto sa Pasig City sa Metro Manila partner. Kagahapon ang mga personnel sa Bureau of Customs luya sila didto sir grabe sa ni luya went on a day-long hunt kuyawa na day-long hunt. Inaato padako ilang balay nabit mga stalactite ug mga stalagmites. Ay grabe kaayo siguro kalisod pagitaon sa mansion. Kangilngig ana attorney. Asa ka mo uliron attorney sa mansion? Sa mansion. Napo kuno sa 12 ka mga imported luxury cars owned by contractor couple Pacifico Curly and si Rowena Zara Diskaya. Mo ni gipangita kagahapon sa Bureau of Customs kay dada silang search warrant gikan sa korte partner kining compound na adiha mahimutang sa F Manalo corner J Pueblo Street barangay Bambang nya sa syudad sa Pasig dito sa Manila nya ang mga taga Bureau of Customs partner led by the commissioner himself Ariel Nepomuceno pero kani sad bitaw ay nalanggod ta. Bakit ngayon lang? Bitaw gud niya kini. Pag abot na ana diri unsa day na kanang mura nagkanang duwaans bata kanang kapsul ni ihumulog tubig mo dako. Kita ba mura na jud nagjoke-joke sa tong kaugalingon. No na DPWH mag-investigate og corruption within DPWH. Nya karon sad na ay mga taga customs with all due respect without mentioning name, na taga customs investigating kuno alleged corruption of someone who is not from customs. Sige, pero ang pangutana lagi nga nakaabot na diri nga di man na masud bulsa. Kinsa mang bulsa ang nasudlan para maabot na sa ilang mansyon. Mo na dihay pangutana partner. Si
BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ni uban ni kagahapon niya gusto unta nila nga i-impound lagi ni mga imported vehicles kay pero ano man sa in the first place kanu nakalusot man ni partner asam din ni mag-agi. Pangutanang anong niyon sa chap-chap na. Kanya pag human declared as ukay-ukay. Nya kuman nakalusot pag human gi-assemble silang mansion kapoy biyan istorya. Nya nganong karon raman mo nilihok. Pag abot pa na wa na nagdungag abot gitag sa tagsa man nag-abot. Unsa man, unless niya bayad gid sila sakto nga customs kanang sa tawag ana duties. Duties. Hinoon wala na siruhan ang mga otoridad gagahapon nakuha nilang duha sa 12. Not bad. Kagamay. 2, however, were found yesterday morning by the intelligence and enforcement agents sa BOC. Kani partner ko 2024 Toyota Land Cruiser ug 2022 nga Maserati Levante Modena. Nakakay inana partner. Kuan. Ay wala gani gidi ay bisag kato na lang sa una pagagamay na ko namo ko yung mga matchbox. Kato mga gagmay mga Porsche, mga nana. mga collection ana. Pero wala ay Maserati. Maserado ray na. Na ay ikatulong vehicle, a Cadillac Escalade, sa pagbasa Escalade. Cadillac Escalade ESV 2021. Nakit-an sa dinila pero wa man ma-appeal dito sa search warrant, wala nila gikuha. At past 9 p.m. kagabi, ang mga taga-customs i-announce nga all 12 cars had been located. 9 were formally sealed by the BOC in the compound, which is also the main office of the Discayas lahang construction company, Saint Gerard Construction General Contractor and Development Corp. Gamit Pagnan Santos. Kamay Di, basig relihiyoso lang yun partner. Banal na aso. Basig relihiyoso lang niya para kuan sa daghan sang project. Okay. So kani karon ang ilang compound dito partner gi secure na ni sa mga kapulisan ang ilahang compound dito sa Pasig niya. Apart ana tong tulo ka vehicle ang BOC also took custody aning di ba kay siyam lagi to kay nakit-an man later on that day 2023 Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G-Class, Brabus G-Wagon. 2022 magliso tagbasa takahibaw sa ni mga matang sa luxury cars. 2022 Mercedes-Benz AMG Sports Utility Vehicle. 2022 Toyota wali kay makit-an diri partner nga 2015 2016 puro gyud mga 2022 padung 2025 puro gyud latest. Unsa man iyang Toyota? Iyang Toyota 2022 Toyota Tundra o Toyota Sequoia lang. Puro gyud mga gikans gawas. So man nga mga model wala diri. Wala na diri partner. Wala na nga mga model diri. Kanang suburban nga Chevrolet na diri. Tulo are in a service center and will be turned over to the Bureau of Customs nga 2019 Mercedes-Benz 2019 pero Mercedes-Benz G500 SUV kaning Range Rover Defender naa sa diri dagdagan na sa Cebu. Pero mga ikaw partner kuan man jud ka dagham sa kag cars tagpila ni daghag cars tagpilaon maning kuan partner just for pila may price range aning mga luxury depende cars. Depende man na sa model kay naman na sila starting na ay high end. For sure kana ila high end na pero wag gyud mo sa nag 1 million ay millions gid na millions gini siya. Napa siya GMC Yukon Denali SUV nya gawas gihapon na. Gawas gihapon ni siya. Nya 2024 Lincoln Navigator. Kanang Navigator na ana diri uban pero di kay daghan unya import gyapon na kasagaran man gud pang import man pang dara man diri why distributor ang nay distributor diri kanang Chevrolet Toyota kana pero grabe partner 12 ka cars I can only imagine ba 12 cars sa ko man gamit that's not like, even just 12 it's 28 kani maora ning na isuhan og search warrant nya kining sa umra nimo di ba na pito ra man ka adlaw sa usa ka semana so daghan magtaw silang family daghan ang yaya kung mangumpra mo gamit pa siya Rolls-Royce kay nay payong 42M grabe ang driver kung magpabulkit iyang dalon katong Range Rover Evoque ana ba sana ang Chief of Staff sa Bureau of Customs na interview ni siya sa radyo they tried to issue the search warrant twice kuno kay mga uban adihan ang utana nganong dugay man na implement so
they tried to implement kuno the search warrant twice on Monday night but was not allowed to enter the property. Yeah, base sa ilahang record nga there were 12 that wala na pull out sa record from the BOC, so we were banking on those data. We cannot check on the other data that we do not have. So mo day do silang kay So kung kaniadto naman sila pag Monday, di ka ba na nga na search warrant wa sila kasud. Mao gani. Di nahipos na uban. So mo na partner na nasampulan sa search warrant, but more than this is a search warrant. What does it mean, partner? It doesn't mean anything other than ang katong subject sa search warrant ng mga vehicles which are allegedly a product of any crime committed, possibly unsa man nga crime, maybe na kuan siya na payuhot, na smuggled into the kuan, or unsa may mga potential nga crimes or cases to be filed against them. But na may kuan partner na special law on Customs Modernization and Tariff Act, and that's a criminal case na mga violation diha like kanang mga ukay-ukay sa mga hot cars, hot meat nga gikan sa gawas. That's a violation of our customs code, so you may face charges under that on top of other cases. So, mo siguro ni but more than that gani, this is just search warrant, but we'll see unsaon ni pag-package ang ilahang nakuha ang case. Kay this is going to be another interesting kay what if ang ending ra sa di ay what if but chances are it will be one vehicle, one count, di ba? Depende kung nadungan siya tanan. How it was shipped. How it was shipped. Basig nadungan ra, ang tan-awon man is ang criminal intent, kapila na commit. But to me, I would also want to look into customs. Kano saan inaabot? Kinsay customs head atong panahon na. Nganong nakalusot siya. Kaya tingay karon bida-bida ning customs ug kuha-kuhaan ninyo. Ikaw man, aron pang kuan ba? Pang distract nga kamo mo'y angay susihon sa diha oy kayong nakalusot na. Mao bitaw na akong pangutana partner, DPWH investigating DPWH, customs trying to catch DPWH contractor. Kinsa may mo customs sa customs ron. Mao na ron. So well, sige lang. Kay for now, let's focus. Tagtagsa lang sa good, pero hopefully one at a time. Dili dalion tani kaningon si VP nga makuha rin nag-usa ka adlaw. Di sa siguro. Langayan ka imo. Dili maglangay-langay. So muna sa partner karon nasampula na ang mga Diskaya couple, and then the Diskayas are just one of the many contractors nga na-awardan og millions in even billions siguro in kuano nya government contracts. And then naakoy nakit-an partner kay recently, I don't know if imo ning nahisgutan kagahapon, kato bitaw ang PCIJ partner, ang ato ang PCIJ Philippine Center for Investigative Journalism, ni pagawa sila listahan sa mga top contractors in the Philippines nya ilang gisusi dito sa Securities and Exchange Commission. Kinsa man gyud mga tag-iya, shareholders, kinsa may mga incorporators. Lo and behold, ang mga incorporators di ay kay ang top, dili lang incorporators, pwede ang incorporators, ang tao behind these corporations kay it turned out nga mga top donors sa mga politicians. Yes, mao nang kagahapon niingon na to si COMELEC Chairman George Garcia nga iyahang i-furnish ang Malacañang og copy of the list of contractors nga that have been included in the list of the contributors sa kaning statement of contributions and expenses sa SOSE sa mga kandidato. Pero iya pang i-cross-check with the DPWH as to during the contribution, doon na ba sa existing project ang maong mga kandidato? Okay. Of course, that will be another story. Conflict of interest also. And ingon si Attorney Garcia na dapat unta kung siya lang kuno pabuton, automatic kuno nga band na sa paghatag og mga contributions kanang mga kontraktor. But to me, it's so easy to say that, and it's so easy to come up with a shell. No, it's so easy to come up with a shell company, umbrella company wherein nasakop ng imuhang construction firm niya, ikaw man mo donate ra gihapon. Mao gyud. So kay baw man ka very scheming and cunning man kaayo ning atong mga Pinoy in the wrong things. In the wrong Kung ang ka-bright o kamaro sa Pinoy gamiton sa mga tinarong kanindot unta sa Pilipinas. Dire ang for example sa partial list of mga lawmakers ni sila ha. So mga either mga congressman or senators. Dunay ginganlan diri si Francis Cheese Escudero. Top kuan kuno ni siya, ang donor niya is Centerways
Centerways Construction and Development Inc. nya Joel Villanueva, Christopher Lawrence Go, nagbasa ra ko aniha Bongo. CLTG Builders og Alfrego Builders and Supply. At kanang imong giingon partner ba, napay daghan si Ferdinand Beltran sa Magbubukid Party List representative ni siya, Elizalde Ko. Magbubukid pagay ka ha, farmer. Okay, Zaldi Ko. Sa Ako Bicol, nya Moner Arbison sa Kapuso PM Party List Rep. Nya Moner Arbison nasad Ramon Jolo Revilla o Lani Mercado Revilla. Partial lang pa na nga list pero ang trend is that naalagi mga contractors nga na-awardan og kani nga mga, and these were the things nga atong di ba sa una partner gitudloan jud ta sa PCIJ ani unsaon and katong unsaon pag scrutinize sa ilahang salin, especially kung og katong SOSE di ay partner SOSE o mo ni growth from the kuan. Yeah, dili unexplained wealth ba. Nganong before katong civilian pa ka wa makikikwarta pagka na nakas posisyon ni Saka. Ang pa lang kung dato kadaan mo adto sa kuan ya dahil nagawas nimo. Inaana to ako for real ni increase ang akong assets kay ay pa man na hatag ako ang mga kanang gift ba inheritance pagka inheritance ba lain man ang inheritance partner kanang wa nimo gi-inherit kanang imo ginis. So maapil gyapon sa question. Okay nya so muna partner so padayon gihapon ang flood control projects and investigations niya. Let's see where this leads us. Kay na dito sa Indonesia ra ba ilang mga corrupt dito hasta mga puloy-anan ang mga balay pagsunog na. Okay, nya napakay ipaapas partner. Walay na kay wa na tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Sa Mateo 25:40 ng iyon, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang so sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo umayong butang ngadto sa uban, samara nga si Jesus ang atong gimuan nini. Gani sa Mateo 25:35 nga nagingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduwa. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaynon samara nga kini ato gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglambigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minungdanon alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa dihang mitabang ka. May suon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong amahan, ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma nga way sukod alang kanamong tanan mo'y angay namong sundon. Himuang malumo ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit namo kini dito sa uwan. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko.
kinabuhi ni Tay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Daghang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.